So itong mga barya na to, sino nakaka-relate nito? Kung ikaw ay nagwo-work sa NCR or sa Central Visayas, pag tinggipit or yung tingbitay, kumbaga, wala pang sahod, lalo na kung delay yung sahod, ubos talaga tong barya na to. So ngayon, dati, ganyan ako, ubos talaga yung barya. Pero ngayon hindi ako nagtatrabaho, ang dami kong barya. So ngayon, kung bakit ba ganon yung pagtimbitay, ubos talaga yung barya. So yan, calculate natin dito sa phone natin yung sahod natin. Sa NCR tayo mag-base. Sa NCR ngayon is 645 yung minimum wage. So pinaka-primary natin na i-deduct is yung pagkain. So pinaka-tipid na pagkain ngayon is 200 per day. 445 na lang yung 645 mo. Deduct natin yung pamasahe mo back and forth. Like for example, 80 pesos back and forth na to per day. Tapos, yung boarding house mo, at 3,000 per month, that is 100 per day. So yan, ang natira 264 at 265. So kung naglo-load ka, syempre may cellphone ka, pagpalagay natin 5 pesos per day, so that is 500 per month. 5 pesos 5 pesos ngayon, may mandatory deduction yung company natin, is Pag-ibig, PhilHealth, etc. Pagpalagay natin, this is 330 pesos per day. So sa sahod mo, pinakatipid na to, wala ka ng luho na binili dito. That is 230 per day yung malinis na sahod mo. So times natin yan sa 24, dahil 24, usually 24 lang total na working days natin dahil may day off tayo every week. So that is 5,520. So ito lang yung matitira sa sahod mo per month kung wala kang mga luho na bibilhin. So kung ikaw, that is 230 per day. Kung ikaw ay taga-probinsya at may kahit pa paano mayroon namang kumikita ka naman ng 230 dyan sa bahay nyo or saan ka ngayon, yung malinis na, huwag ka nang pumunta sa syudad or sa palaran ka pa na magtrabaho doon, kasi ito yung total na sasahurin mo per month, yung malinis na sa minimum wage. So sana nakatulong to sa mga nagbabalak pumunta ng Maynila at saka kung saan syudad man yan, kung taga probinsya ka at kumikita ka ng 230 per day. So yun lang.